Huling namataan po ang Super Typhoon Inday. Dito po sa may silangan ng Northern Luzon, 1,170 kilometers away. May taglay pa rin na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. At kumikilos pa rin po ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, inaasahang kikilos pa rin ng bagyo dito po sa may northern portion of Philippine Sea sa susunod po na 3 araw. So nakikita natin, within the next 24 hours, mananatili pa rin po itong sobrang lakas bilang isang super typhoon at maring hapon or gabi ay bahagyang humina ito bilang isang typhoon. However, mananatili pa rin malakas po ito na bagyo, no? Up until Saturday, unti-unting aakyat pa ito, no? At pinakamalapit dito sa may extreme northern Luzon, pagsapit po ng Friday ng hapon, around 500 or more or less 500 kilometers po mula dun sa kanyang mata. Patungo po ito sa pagitan ng Okinawa, Japan and Northern Taiwan. Simula po yan sa madaling araw hanggang sa tanghali po ng Sabado at lalabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga or tanghali. However, we're seeing itong southwest monsoon or hanging habagat, unti-unting pinalalakas ang mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Visayas and Mindanao. Mataas ang tsansa ng ulan dito po sa may Western Visayas, Negros Island region, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, patuloy ang mga pag-ulan natin overnight, ganyan din sa Bangsamoro region, Soxargen at yung mga nearby areas pa dito sa may Northern Mindanao. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Base po sa ating latest track, yung napakalawak naman po na diametro ng bagyo, no? So nasa 1,700 to 1,800 kilometers po across yung kabuuang lawak ng bagyo, which is enough para po i-cover yung halos buong Pilipinas. Kaya mabuti na lamang po, no, at hindi ito magla-landfall at medyo malayo nga yung magiging sentro niya sa ating kalupaan. Pero mahagip pa rin itong malaking bahagi po ng northern and eastern sections po of Luzon sa susunod po na 24 to 48 hours. May tsansa pa rin po ng mga pagkulimlim paminsan-minsan at sasamahan din niya ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkita at pagkulog na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras directly kay Bagyong Inday. At pagdating naman po sa mga pag-alon, meron na tayong nakataas na gale warning, babala sa mga delikadong alon, hanggang 4.5 meters po itong mga nasa may eastern coast ng Luzon and Visayas, kabilang ng Batanes, northern and eastern coast of Cagayan, kabilang na yung eastern Babuyan Islands, ganyan sa baybayin po ng Isabela, northern Aurora, Pulilio Island sa may Quezon, ganyan sa may eastern coast of Camarines Norte, particularly yung Vinsons, northern and eastern coast ng Catanduanes, at sa northern and eastern coast of northern Samar. So yung 4.5 meters po, equivalent po yan sa 1.5 palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon na siyang delikado for all types of sea vessels. So maaari po kayong pagbawalang pumalaot dahil sa delikadong alon mapa anong size man ng inyong mga sasakyang pandagat. Other areas hanggang sa araw po ng Sabado, posibleng mas malalakas pa yung mga pag-alon natin. Dito po lalo na sa may baybayin po ng Northern Luzon at medyo tumataas yung mga pag-alon natin sa Friday and Saturday. Dito naman sa may West Philippine Sea dahil sa unti-unting ang paglakas ng southwest monsoon. So may tendency rin po na magkaroon ng mga suspensions. Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Nananatili po sa may Batanes, gayon din sa may Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, gayon din sa may Apayao, northern portion of Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion of Ifugao, maging dito rin po sa may Ilocos Norte, northern portion of Aurora, northern and central portions of Catanduanes, meron din pong signal number 1. So ibig sabihin, possible po ng tanghali masisimulang maramdaman ng ating mga kababayan po dito sa may Northern Luzon, Aurora and Catanduanes yung pabugso-bugsong hangin na posible pong makasira or makapagpatumba ng ilang maliliit po na puno at makasira ng ilang parte po ng mga kabahayan po na yari sa light materials. Hindi rin natin inaalis yung chance na magtataas pa tayo ng wind signals number 2 and number 3 sa paglapit po nitong si Bagyong Inday dito po sa bahagi ng Batanes and Cagayan habang lumalapit nga po ang bagyo. Para naman po sa delikadong hangin galing po dito sa southwest monsoon or hanging habagat plus yung outer part o yung periphery na tinatawag nitong si Bagyong Inday, possible po yung pabugso-bugsong hangin dito po sa may Zambales, Bataan, ganyan sa Calabarzon, most of Mimaropa, Bicol region at sa halos buong Visayas at halos buong Mindanao. Dahil sa malawak na Bagyong Inday plus yung malawak na epekto ng enhanced southwest monsoon hanggang sa Friday, halos buong bansa meron din mga pabugso-bugsong hangin.
Para naman po sa posibleng mga paulan sa ating bansa for the next 3 days, kung makikita po natin yung southwest monsoon or hanging habagat talaga yung pinakamagkokos po ng mga pag-ulan sa ating bansa. And within the next 24 hours, andyan pa rin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may Sultan Kudarat, Sarangani, nagsimula na po yan. And possible po hanggang sa hapon, malalakas na rin po yung mga pag-ulan dito po sa may Antique and Negros Occidental. So within a 24-hour period hanggang bukas ng hapon, posibleng umakyat yan sa hanggang 100 millimeters na ulan. So equivalent po yung ulan na ito sa 50 to 100 liters po na dami ng ulan per 1 square meter po, no, dun sa mga lugar natin na nabanggit. At posible itong mag-cause sa mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar dito sa mga nabanggit natin. Yan po ay dahil sa hanging habagat. Hanggang sa Friday ng hapon, nakikita natin na mas dadami pa yung mga lugar na magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil sa pinalakas or enhanced southwest monsoon nitong si Bagyong Enday. Nakikita natin yung mga lugar na may kulay dilaw, yan po ay 50 to 100 millimeters. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, simula hapon magkakaroon ng paminsang-minsang malalakas na ulan. Gayon din ng Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, pababa ng Negros Occidental, Negros Oriental, at maging dito rin po sa mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Mataas po ang tsansa ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at yung pag-apaw din ng mga ilog, possible din po sa mga lugar na ito, at sa mga bulubundukin na lugar, mataas ang tsansa ng pagguho ng lupa. Pagsapit po ng Friday afternoon, ito nga yung time kung saan pinakamalapit ang bagyo sa may extreme northern Luzon. Friday afternoon up until weekend, meron pa rin po tayong asahang mga pag-ulan dahil kahit sabihin na natin na papalabas na po ng par by Saturday itong si Bagyong Inday, makikita natin na magpapalakas pa rin po ito ng southwest monsoon at magkokos pa rin po ng mga pag-ulan. In fact, may chance rin po na tumaas pa hanggang 200 millimeters ang dami ng ulan simula po Friday ng hapon. Ito ay sa mga probinsya ng Occidental Mindoro and Antique, so ito po ay hanggang 200 millimeters or 200 liters per 1 square meter po ng mga kalupaan doon sa mga probinsya na yon. Samantala, yung ating yellow naman po na nakikita nyo, ito po ay 50 to 100 millimeters pa rin, posible pa rin mag-cause ng paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan, particular na sa may Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan. Maging dito rin po sa Metro Manila yung peak ng mga pag-ulan natin Friday and Saturday. Pababa po ng Cavite, Batangas, dito rin po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, sa may Visayas, kabilang ng Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Zamboanga del Sur. Meron pa rin kalat-kalat na ulan and thunderstorms, yung mga hindi natin nabanggit na lugar po, no? So we're talking of Batanes, Cagayan, and Apayao. Yan po ay direktang epekto na nitong si Bagyong Inday. Paminsan-minsan malalakas po ang mga pag-ulan dyan. For Metro Manila, medyo makulimlim na po ang panahon at mas dadalas na yung mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi na po yan. Gayon din sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Mimaropa, rest of Western Visayas, rest of Zamboanga Peninsula, and rest of Bangsamoro Region. Ito po ay mga light to moderate rains naman. Then pagsapit po ng Friday, inulit natin, Friday and Saturday yung peak ng mga pag-ulan sa ating bansa dahil po sa habagat. At sa araw po ng Biyernes, may aasahan ding mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, at natitirang bahagi ng Zamboanga Peninsula, maging yung mga nearby areas dito sa may Northern Mindanao. Asahan po yung mga light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat na rin po sa banta ng mga flash floods or landslides, especially given po na ilang araw na magkakaroon ng mga pag-ulan doon sa mga lugar na yon by Friday.